Wonder Tales. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan sa Pilipinas, may isang mag-asawa na nagngangalang Mang Dario at Aling Rosa. Sila ay masipag at mabuting magsasaka na nagtatanim ng palay sa kanilang munting bukirin. Subalit, kahit gaano pa sila kasipag, nahihirapan silang mag-araro dahil wala silang kalabaw. Isang araw, habang nag-aararo si Mang Dario gamit ang kanyang simpleng pang-araro, dumating ang isang matandang lalaki na may dalang malaking kalabaw. Lumapit ito sa kanila at nagtanong, "Bakit wala kayong kalabaw na tutulong sa inyo sa pag-aararo? Matagal na po namin pinapangarap na magkaroon ng kalabaw," sabi ni Aling Rosa. "Ngunit wala kaming sapat na pera para makabili nito." Napangiti ang matanda at nagpakilala bilang isang diwata. Sinabi niya, "Ako ay dumating upang tulungan kayo. Sa bisa ng aking kapangyarihan, bibigyan ko kayo ng kalabaw na tutulong sa inyong bukirin." Kumindat ang matanda at biglang nagliwanag. Nang maglaho ang liwanag, isang malakas at matipunong kalabaw ang lumitaw sa kanilang harapan. Labis ang tuwa ng mag-asawa. Pinangalanan nila ang kalabaw na Berto. Si Berto ay hindi lamang matulungin sa kanilang bukirin, kundi siya rin ay parang bahagi na ng kanilang pamilya. Siya ay mabait at masunurin, at ang kanilang ani ay bumuti dahil sa kanyang tulong. Dumating ang panahon ng tag-ani at naging masagana ang ani ng mag-asawa. Dahil dito, nakilala sila sa buong bayan bilang mga masisipag at mapagkakatiwalaang magsasaka. Ngunit isang araw, habang sila ay nagdiriwang ng kanilang masaganang ani, may dumating na isang mayamang mangangalakal na nag-alok ng malaking halaga kapalit ng kanilang kalabaw. "Alam niyo po, malaking tulong sa amin si Berto. Hindi po namin siya ipagbibili," sabi ni Mang Dario. Ngunit patuloy na nagpumilit ang mangangalakal. "Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kayamanang ito, kapalit lamang ng inyong kalabaw." Nag-usap ang mag-asawa at napagdesisyonan na mahalaga sa kanila ang kanilang kalabaw higit pa sa anumang halaga ng pera. Kaya't tinanggihan nila ang alok ng mangangalakal. Ang diwata na nagmamasid mula sa malayo ay natuwa sa kanilang desisyon. Bilang gantimpala, binigyan niya ang mag-asawa ng mas maraming kalabaw at mga kagamitan para sa kanilang bukirin. Naging matagumpay ang buhay ng mag-asawa at sila ay naging simbolo ng kasipagan at katapatan sa kanilang bayan. At mula noon, ang kalabaw ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas, isang matapat na katuwang sa bukirin at simbolo ng kasipagan at pagtitiis. Ang alamat ng kalabaw ay nagpaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga bagay na mahalaga sa ating puso.